Tila likas na matigas daw ang ulo ng mga Pilipino ayon sa mga Chinese military expert dahil sa paulit-ulit itong nilalabag ang kanilang 10-dash line principles na sumasakop sa 90% ng katubigan ng buong Timog Silangang Asya. At kung matatandaan, naghain ng protesta ang Pilipinas laban sa paglalabas ng China ng 2023 version ng standard map nito kung saan makikita ang extended claim ng bansa sa South China Sea. Kinumpirma noon ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito na naghain ang Manila ng diplomatic protest ukol sa isyu at ibig sabihin lang nito na hindi tinatanggap ng Pilipinas ang bagong pakulo ng China at sa makatuwid, itinuturing ito bilang isang basura, hindi lamang ng bansa kundi maging ang mga kalapit bansa nito tulad na lamang ng Republic of Taiwan, Indonesia, Malaysia, Japan, Brunei at ng Vietnam. Inilabas ng Beijing noon ang updated standard map kung saan makikita ang 10 dashes na lumilika ng U-shape na umaangkin sa kabuuan ng South China Sea bilang bahagi ng teritoryo nito. Nagip nito ang Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, maging ng Malaysia, Brunei, Vietnam at ng Indonesia. At sa huling insidente ng pangharang ng China sa masasakyang pandagat ng Pilipinas, tila napuno na ang mga ito at handa na magsampa ng mga kaukulang kaso laban sa Pilipinas dahil sa panghihimasok di mano ng mga ito sa kanilang mga inaangking mga karagatan. Ayon sa ilang state media sa China na pag-aari at kontrolado ng gobyerno, sinasabi ng mga ito na dudulog ang China sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ng UN para magsampa ng mga kaukulang kaso laban sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pagpapaalis sa nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre dahil illegal umano itong sinadya ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang na rin sa kanilang isasampang kaso ay ang ginawang kasinungalingan di mano ng Pilipinas na ipinangako nito noon na tatanggalin na ang nasabing nakasadsad na barko ng Philippine Navy sa madaling panahon. Pero hanggang sa kasalukuyan, nagbibingi-bingian na di mano ang Pilipinas tungkol sa isyong ito at wala nang balak tanggalin pa ang BRP Sierra Madre sa kinilalagyan nito. Idiniin din ng China na walang karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na manghimasok sa kanilang teritoryo upang mangisda at pinapayagan lamang daw nila nito noon na baka mangisda sa teritoryo nila dahil sa respeto at gesture bilang magkakapitbahay sa Asya. Pero nauna nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na handa nilang harapin at sagutin ang mga hinaing at paratang ng China tungkol sa isyu ng agawan sa West Philippine Sea. Binigyan diin na ng UNCLOS noon na binasura na ng 2016 Arbitral Award ang pag-angkin ng Beijing sa pinagtatalo ng teritoryo na saklaw sa nauna nitong 9-dash line. Sinabi sa ruling na maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 9-dash line are contrary to the convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the convention. Nananawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa China na maging responsable sa mga aksyon nito at tumalima sa obligasyon sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Ruling at wag nang ipilit ang mga gusto nito na hindi naman tinatanggap ng sinumang bansa sa buong mundo.